because the budget for this year is prepared by last year at ang budget ko next year is being hammered out now. So kulang ako ng pera, but sabi ko kay Secretary Lorenzana, I might be able to give you one half additional soldier. Ngayon, nangako ako noon, and remember this, may budget na dyan. Ang nangako, hindi sila, ako. Nadagdagan ko yung sweldo ninyo. Wala sa budget, sabi ko kay Secretary Jokno, mapahiya ako sa mga sundalo. Sabi ko, you have to look for a way, starting next month, incremental increase na ang sweldo ninyo. Pangako ko, dublado. So you will get it. Saka, I assure you, walang nagmahal noon sa polis na abot sa standard ko. Ang polis noon, ng mayor, protektado ko. Mahal ko ang polis at walang polis na kukulong doon. Basta ang kasalanan niya may kaugnayan sa trabaho niya. I do not allow policemen to go to jail. Now that I am president, I would like to guarantee all of you that if it is in the performance of your duty, sa pagkasundalo mo, wala kayong isipin. I will also protect you. I will also protect you. Oh, they booked hotels just to be seen. Did dirty fists and smiles of disguise, repaying him now with deceit and lies. In that fateful night, no one reached out, given away by same troops he cared about. Offered a hero's burial, betrayal is his payout. Defender of the land, he stood tall. In flames and trials, he gave his all, guarding the weak through struggle and strife, offering his honor and his life. Never a saint, but sacrificed and served, gave Filipinos good life they deserve. Don't Kayong mga sundalo, kilala man ninyo ako. Anong kasalanan ko? Bigyan ninyo ako kasi isang ordinansya lang na ginawa ko. Kayong mga Pilipino, mga sundalo, anong ginawa ko? Tanungin ko kayo, saan galing ang demanda? Sa Amerikano. rise up as one and always remember, to burn hell I will pay the price. Enough that Filipinos live in paradise. Mga kababayan, isang magandang araw po sa ating lahat. Kung mapapanood niyo po sa social media, talaga namang umaapaw ang suporta po ng milyong-milyong Pilipino kay FPRRD dahil sa ginawa nilang wala sa legal na pag-aaresto sa dating Pangulo na mismong ibinigay ng ating administrasyon at sinuko ang ating soberanya, ibinigay ang ating dating Pangulo sa ibang lahi nang walang proper at legal na proseso dito sa ating sariling bansa. Sa ngayon, ang ating dating Pangulo ay nasa Netherlands na, nasa detention center ng ICC. Pero tayong mga Pilipino, tayong solid na sumusuporta sa kanya, meron tayong magagawa mga kababayan. Tulungan po nating ipagdasal ang dating Pangulo, lalong-lalo na sa kanyang kalusugan. Ipagdasal natin na sana ang ICC ay maging patas at pakinggan ang tinig ng nakararaming mga Pilipino. Meron po tayong link na nasa comment section. Meron po diyang kumakalat ngayon sa Facebook na petition na kung saan ay pwede po tayong mag-sign ng petition para matulungan natin si FPRRD. Sa ngayon, nakita ko po nasa 43,000 pa lamang yung verified na signature. 43,000 pa lamang po. Tulungan natin ang dating Pangulo, tulungan natin si FPRRD sa pamamagitan ng petition na ito. Nasa comment section po mga kabayan at nasa description po ng ating video na to
Nandun po yung link. Click nyo lang po at pwede nating matulungan si FPRRD. At i-share na rin po natin ito sa ating mga kababayan, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak. Share po natin, mga kababayan. Malaking tulong to para kay FPRRD. Maraming salamat po. At ngayong paparating po na Sabado, mayroong isang malaking magaganap na peace rally dito sa Liwasang Bonifacio, Luzon. Kumilos na tayo, no? Suportahan natin ang Visayas at Mindanao. Araw-araw nagsasagawa ng pagtitipon. Isang tahimik at mapayapang pagtitipon. Ipagdasal natin ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang nangyayaring sitwasyon ngayon. Yun lamang po at maraming salamat, mga kababayan. Sana tayo. Bakit puro Mindanao lang at Visayas ang merong ganitong mga pagkilos? Nasaan na ang mga matatapang dito sa Kamaynilaan? Nagmula pa po ako sa Davao City, mga kababayan. Sinadya ko po ang NCR para sumama po dito. Kasi marami din namang vlogger doon. Nasaan na po yung mga matatapang dito? Bakit parang nagtatago na? Halika dito! Oh, samahan niyo po kami kung talagang para kayo sa bayan, kung mahal niyo ang bayan, at kung mahal niyo ang dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte at ang pangalawang Pangulo natin si Inday Sara Duterte. Hanggang dito lang po, maraming salamat. Pakilala mo ng Dang Imperial. Ang susunod nga pala si Dang Imperial. Nasaan na? Ang Makati City. Ng Makati City. Yan si Dang Imperial. Ito po si Ma'am Dang. Pilipinas! Gumising po tayo! Yes, Huwag po tayong mag-antay ng kung ano-ano pa dahil ito na yung pinakamatinding nangyayari sa atin. Kung ang isang the best president of the Philippines, nagawa nila yon sa kanya, how much more sa ating nasa babang laylayan. Magpakat, manindigan na po tayo, pakiusap po, manindigan po tayo. Nandito po tayo, kahit papano, marami po tayong mga vloggers. Importante po ang role ng mga vloggers. Dahil ang mga vloggers ngayon, sila na po ang nagbabahagi ng totoong nangyayari, ang totoong kaganapan dito sa NCR. Dahil ang ating mga kapatid sa media ay pinipili na lang po nila kung ano ang pinamamalita. Salamat, saludo tayo sa mga vloggers na sila po kahit saang sulok ng mundo, nakakarating na po ang kanilang mga vlog. Kaya patuloy po natin silang suportahan, i-like and share ang kanilang mga vlog dahil ito po ang mga totoong kaganapan. Sa kasalukuyan po, ang ating pinakamamahal na Tatay Digong ay nasa hospital. Hindi na po tayo magtataka kung bakit. Dahil alam po nating lahat na pag ikaw ay diabetic, kailangan mo po ng maintenance medicine. Kung ang Tatay Digong ay nag-i-insulin, hindi ko alam kung nag-i-insulin, at hindi po siya nakapag-insulin, delikado po yan sa kanyang kalusugan. Tataas po ang sugar niya at napakalaking bagay po na kailangan po mabigyan po siya ng kaagad na gamot sa kanyang karamdaman. Napapanood po natin yung mga eksena sa airport nung kanilang literal na kinukuyog ang pamilya ni Tatay Digong. Nandun ang kanyang common law wife, si Miss Hanilet. At grabe, sa simpleng panonood mo, kung ikaw ay totoong taong
Talagang mapapaiyak ka. Ilan, Hindi ko lang mawari kung bakit itong si General na ba si Torre? Tanod. Yes, General. General ka. Tanod lang. Diba ang function ninyo is to serve and protect. So, who are you serving? Doon lang sa may pera? Doon sa maaaring nag-aantay ka ng promosyon? That's why you're doing that? Nakikita po namin sa video ang galaw ni Kitty. Hindi niya alam kung anong uunahin niya, ang kanya bang ina, ang kanya bang ama, o ang lawyer na nandun. Nakita ninyo, ganun-ganun na yung damit ng lawyer. Pinakita rin ni Kitty, punit-punit na rin ang damit ni Kitty. Is that how you yung nanumpa to serve the Filipino people or to serve yung magbibigay sa iyo ng promotion? serve yung bakit. Alam mo yung promotion mo, yung kung ano mang material na matatanggap mo, hindi mo yan madadala sa langit. Hindi mo yan madadala sa langit. And they are seated for until 2028. Until 2028, ikaw naman ang haharap sa husgado. Magpakasaya ka ngayon, pero we don't know when. Dahil ang buong mundo napapanood tayo sa kahihiyang ginagawa ninyo. Buong mundo. Ang unang nag-release kahapon, China. God is watching us. God is watching. Mag-fiesta kayo ngayon. Marami ng traitor ngayon. Fiesta kayo ngayon. Hindi isang araw. Naniniwala ako sa milagro ng Diyos. Naniniwala ako sa karma. May karma yan. Ang hindi nakita ninyo ang kalampag ng mamamayang Pilipino ngayon, buong region, lahat ng region gumagalaw. Laging nagwawagi ang nasa tama. Andiyan ang Diyos. Laging nagwawagi, binibiyayaan ng Diyos ang tama. Grabe. Ano ang dahilan at dinala niyo sa ibang bansa? From the time, umpisa pa lang, ang tao, ang mamamayang Pilipino, matindi ang pangangampanya. Landslide! Nanalo ang Tatay Digong. No to addiction. Pagkaupo niya, natakot ang mga drug pushers, drug addicts. Ngayon, anong nangyayari? Pati 84 years old na may sakit, nire-rate ng isang addict. Nagasang ka para pagpapaklada natin. Paano natin puproteksyonan ng bawat isa? Ultimong yung pinakataas sa pulis. Sinasabi okay lang mag-drugs panlaban sa puyat. Ayan ba? Ano ngayon mangyayari doon sa 84 years old na namatay? Anong nangyayari sa mga bata? Mga musmos na nire-rape? Iniisip ninyo kapaganan ng mga adik? Dahil palipasa, adik ka! Adik! 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 Bangag! Di ba dapat sa ating lipunan, wala yan, walang adik? Ano? Bayang Pilipino, Pilipinas, mga kababayang Pilipino, ano po ang inaantay natin? Nakakatakot na po ang ating bansa. No to corruption! Ano nangyayari? Naibalik na po ba ang PhilHealth budget? Wala! Nagastos na ata ng mga demonyo. Naibalik na po ba ang PhilHealth budget? Wala! Bakit mayroong diversionary tactic na to? Dahil dyan na hindi pa naibabalik ang PhilHealth budget? Sapol sila sa gawa sa Court. Yan ba yung diversionary tactic? Ang gamitin ang mga Duterte, gawa ng mga ganitong napakasamang eksena. Merong chismis
Hindi lang natin mapatunayan anong dahilan ng pagkamatay ng heir ng Luzon, si Mr. Pao Tanpong. Overdose! Overdose! Pulburon. Pulburon! Overdose! Dahilan kung ba't tayo may diversionary tactic. Sa panahon ni Tatay, no to criminality. Ang dami pong krimen. No to poverty. Ang dami na po nating nagugutom. Samantalang sila, milyon, bilyon ang naibubulsa. Hindi nyo po yan madadala sa impyerno. 6 feet below the ground na rin po kayo. Aanhin ninyo yung ganyang karaming pera. Ilagay po sa nararapat. Ang akala ng mamamayang Pilipino, sila na nabudol, mamimigay ng ginto. Anong nangyari? Yung natatanging reserve gold natin sa Central Bank, nasaan? Bininta na! Binenta. Nasaan ang napagbentahan? Pulsa ni Bangag. Grabe, ang tindi ng pinaggagawang kasamaan. At nakikita po natin lahat ito. Mga kababayan, gumalaw po tayo, kumilos. Wag lang po tayo hanggang social media. Wag lang po tayo sabi na, uy, magkaisa na tayo umaklas. Nasaan po kayo? Mambubudol! Nandito po tayo sa legal. This is a freedom fight. You join us every day. Nandito po tayo sa Liwasang Bonifacio. Dito po tayo magkwentuhan. Dito po tayo magdamayan ng ating mga sama ng loob. Magkaisa po tayo. Andito po ang mga magigiting nating mga vloggers na nagpaparating sa inyo ng mga kaganapan. Isa-isa po silang magsasalita para marinig po ninyo kung ano po ang kanilang saloobin, kung ano po ang kanilang hinaing. Kung nagagawa nila kay PRRD yun, how much more sa ating kilos, bayan, kilos, ating mga kababayan. Panahon na po para tayo ay magkaisa. Tama na po yung nag-aantayan na tayo kung sino ang gagalaw. Tayo po mismo ang gumalaw. Sa lahat, andito po kami, Liwasang Bonifacio. Maraming salamat po.